Gawin ko naman ngayon ay magtatap up po ako ng tubig ng battery, distilled water dito po sa battery ng dump truck. So itong battery po na to ay mayroon na pong complaint yung driver dito na nag-hard starting na po yung makina niya kapag pinapa-start niya sa umaga. So bago ko po tapapan ay checkin po muna natin kung ano po yung findings dito sa battery. So wala pong mahigop na tubig. Wala rin. So dito po ay may nahihigop pero medyo mababa talaga yung tubig. At dito po ay okay siya. Pati po yung condition ay yung reading ay pasado po siya. Ganun po rito ay pasado rin po siya, ay may tubig din. So ibig sabihin po itong apat na to na butas ay nadidrain na po yung tubig dito. Ibig sabihin mataas na po yung daloy ng kuryente rito. Once na masyadong mataas na po yung daloy ng kuryente, once na nagcha-charge yung alternator, so umiinit na po yung internal parts ng battery. Pag uminit na po ay masyado pong mainit yun, madali na pong ma-drain yung tubig na nakalagay dito. So ibig sabihin po nagpapakita na po siya, may indikasyon na siya na medyo weak na po yung battery. So dito po tayo sa kabila. So may tubig po siya, tsaka yung reading ay okay po siya. So may tubig po siya pero yung reading po ay bagsak siya. Ibig sabihin po dito ay mababa, kailangan pong i-charge yung battery. Ibig sabihin na pag-iwanan po siya. Dahil itong kabila po ay good na po siya, good. Ibig sabihin yung battery voltage po ay okay siya. Ibig sabihin na okay po siya. So itong isa rin ay medyo umiinit na rin po itong butas na to. Wala po siyang nahihigop na tubig. At ito po ay okay po siya yung reading. Once na mag reading po siya sa green or white ay good po yan. Maganda po yung ano ng battery. So dito po ay okay rin po siya. Nasa white po siya. So nasa red po yung reading po dito. Nakabaon po yung red. So ibig sabihin na pag-iwanan din po siya ng charge ng battery. Yung kuryente po ay hindi masyadong nakakadaloy dito. So dalawa po sila, ito at saka ito. Napag-iwanan po, huli po siya mag-charge. Kailangan po matagal siyang i-charge bago siya magkaroon ng bago mag-full charge. At ito naman po ay nag-overheat siya, umiinit dahil nadidrain po yung tubig. At itong iba naman po ay okay naman siya. So ibig sabihin na mayroon na rin pong problema itong battery na to. Since magtatapa po ako ng distilled water ay o-obserbahan ko po ulit ito. At i-charge ko siya ng mabuti kung pwede pang paandarin yung makina. Pero nagpapakita na po siya na may problema itong dalawang battery base po sa reading ng hydrometer tester. So ito po yung ilalagay nating tubig, distilled water lang po siya. Yan. Kasi kung lalagyan po natin ng battery solution, itong umiinit po na to ay lalo po siyang iinit dahil yung battery solution po ay masyadong mainit po yun. Purely acid po yun. So distilled water po ang ilalagay natin. Yan. So masyadong mababa po. So mababa rin po yung load current po na mai-imbak dito.
Kasi yung kuryente po ng battery ay nakabase rin po sa dami po ng tubig na nilalagay natin dito. So mas kukunti yung battery water po, kunti rin po ang nakikreate na kuryente. So kapag marami po, so marami rin pong kuryente na nai-imbak dito sa battery. So hindi ko na po ipapakita yung paglalagay ko po ng distilled water dahil haba ng haba po yung video natin. So pagkatapos ko pong lagyan to ng distilled water ay i-charge ko po siya ng matagal at obserbahan ko po kung babalik po yung charging ng battery ng pantay-pantay. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.